Ako ang tagapagmana ng pinakamayamang tao sa mundo. Kabanata 1161. Makatagpo si Lina Shen. Direktang iniabot ni Cyrus ang liham ng imbitasyon sa front desk, at agad na nagbago ang ekspresyon sa mukha ng front desk matapos makita ang liham ng imbitasyon, at mabilis na sinabi, Mr. De La Cruz, please, please. Ayos ito. Bahagyang tumango si Cyrus, at pagkatapos ay pinamunuan ng front desk sa isang malawak na koridor. Isang gate ang lumitaw sa linya ng paningin ni Cyrus. Alam ni Cyrus sa kanyang puso na dapat isagawa ang birthday party sa likod ng gate. Sa oras na ito, naririnig pa nga ni Cyrus ang nakapapawi na musika mula sa loob. Sa magkabilang gilid ng gate, may dalawang tao na parang bodyguard. Pinapasok ng dalawang tao si Cyrus matapos tingnan na walang problema sa invitation letter ni Cyrus. Pagkapasok ni Cyrus sa bulwagan, nakita niya na ang espasyo sa bulwagan ay talagang napakaluwang. Na may magagandang musika, puting marmol na mga tile sa sahig, at ang kristal na lampara sa itaas ng kanyang ulo, na para bang ang lahat ng ito ay parang people reveal the word. Luho. Bagamat hindi masyadong late dumating si Cyrus, marami ng tao sa bulwagan sa oras na ito. Ang mga taong ito ay karaniwang nasa mataas na uri ng mga tao sa lalawigan ng Tianyuan. Na para bang lahat ay nakasuot ng mamahaling damit, sa grupo ng 3 o 5, na may hawak na mga kopete sa kanilang mga kamay, mahinang bumubulong, nakikipag-chat. Ang mga taong ito ay may malabong ngiti sa kanilang mga mukha, na nagbibigay sa mga tao ng isang napakapayapa na pakiramdam. Kung tutuusin, mayroon na silang napakataas na katayuan sa lipunan ngayon, kaya ang mga taong ito ay binibigyang halaga rin ang kanilang mga salita at gawa. Ay hindi gagawa ng anumang mga karahasan sa lahat. Bukod dito, bagaman maraming tao sa bulwagan, ito ay napakatahimik at walang nagsasalita sa gayong okasyon. Sa katunayan, hindi talaga gusto ni Cyrus ang ganitong uri ng okasyon. At kahit si Cyrus ay nakaramdam ng kaunting disgusto. Dahil naramdaman ni Cyrus na ang mga taong ito ay may mga mapagkunwari na maskara sa kanilang mga mukha. At ang kanilang mga mukha ng pribado ay ang uri na kumakain ng mga tao at huwag dumura ng buto. At natuklasan din ni Cyrus ang isang kakaibang bagay. Ibig sabihin, wala ni isa sa mga bisitang dumating dito sa oras na ito ay tila mula sa Bihang City, dahil sina Marites, Melissa, Jiang Chiwei at iba pang kilala ni Cyrus sa Bihang City ay hindi magpakita. Nang maglaon, nag-react din si Cyrus. Bagamat ang impluwensya ng pamilya tao sa lalawigan ng Tianyuan ay lubhang nakakatakot. Ang impluwensya nito sa Bihang City ay maaaring hindi gaanong nakakatakot, at ang negosyo ng pamilya tao ay wala sa panig ng Bihang City. Bukod pa rito, ngayon ay ang birthday party ni Isabel, kaya normal lang na hindi dumalo sina Marites, Melissa at iba pa. Tiningnan ni Cyrus ang mga tao sa bulwagan at nalaman na wala sa kanila ang nakakakilala sa kanya. Kaya naglakad siya mag-isa sa sulok, at pagkatapos ay kumuha ng isang piraso ng cake at tinikman ito. Kailangan kong sabihin na ang mga pastry sa hotel ay napakasarap. Hindi naghapunan si Cyrus nang dumating siya, kaya maaari niyang samantalahin ang pagkakataong ito para kumain. Cyrus. Ngunit habang kumakain si Cyrus, isang napakaamon na boses ang biglang nagmula sa kanyang likuran. Lumingon si Cyrus nang hindi namamalayan, at nakitang nakatayo sa likuran niya ang monitor ng kanilang klase, si Lina. Nasusunog na teksto. Pagkarating ni Cyrus sa Bihang University. Kakaunti pa rin ang oras niya para pumasok sa paaralan, kaya si Benny lang ang kilala ni Cyrus at ang iba pa, at wala man lang nakipag-ugnayan kay Lina, at hindi man lang nagsalita ang dalawa. Kaya't sa oras na ito, medyo nagulat si Cyrus nang makitang si Lina ang nagkusa na makipag-usap sa kanya. Sa impresyon ni Cyrus, si Lina ay isang batang babae na palaging napakamayabang at malamig, at hindi mahilig makipag-usap sa iba. Sa klase, si Lina ay nakasuot ng itim na panggabing damit ngayon.
na may mahusay na pagkakabuo, isang maislan at magandang mukha, at isang malamig at mapagmataas na ugali, na nagbibigay ng impresyon na siya ay isang mayamang anak na babae. Nagkusa si Lina na maglakad papunta sa gilid ni Cyrus, at pagkatapos ay mahinang sinabi, ito pala ay hinanap ka ngayon ni Isabel para imbitahan ka sa kanyang birthday party. Oo. Bahagyang tumango si Cyrus, pagkatapos ay tumingin kay Lina at nagtanong, nandito ka rin ba para sa party? Well, ang tatay ko at ang tatay ni Isabel ay napakabuting magkaibigan. Magkakilala kaming dalawa noong bata pa kami. Ngayon ay walang oras ang tatay ko, kaya nag-isa akong pumunta dito. Huminto sandali si Lina, at pagkatapos ay nagpatuloy. Nakaramdam ako ng kaunting pagkabagot dito, ngunit hindi ko inaasahan na makikilala kita. Hehe, medyo naiinip din ako. Hindi ako mahilig dumalo sa mga ganyang party, pero inimbitahan ako ni Isabel, kaya kailangan kong pumunta dito. Nakangiting sabi ni Cyrus. At tumingin si Lina kay Cyrus pataas at pababa, at mahinang nagtanong, Cyrus, ano ang relasyon mo ni Isabel? Friendship. Sagot ni Cyrus. Oo. Bahagyang tumango si Lina at hindi na nagsalita pa. Anong problema? Nakita ni Cyrus na may mali kay Lina at mahinang nagtanong. Sa totoo lang, wala lang. Gusto ko lang ipaalala sa iyo na si Isabel ay may manliligaw na nagngangalang Kyle. Delikado pa rin ang taong iyon. Mag-ingat ka. Sabi ni Lina sa mahinang boses. Ayos lang, kung maglakas loob si Kyle na i-provoke ako, sasampalin ko siya agad. Mahinang sabi ni Cyrus. Paano ka magyayabang ng ganyan? Tumingin si Lina kay Cyrus at ngumiti ng walang magawa, at pagkatapos ay nagpatuloy. Akala ko ay napakahiwaga mo, at na-curious ako tungkol sa iyo, ngunit hindi ko inaasahan na ikaw ay mayabang. Ikaw, isang Diyosa, ay magiging mausisa tungkol sa akin, isang kaawa-awang titi. Nakangiting sabi ni Cyrus. Hindi ka dapat maging Diyosi. Marahang umiling si Lina. Anong ibig sabihin? Natigilan sandali si Cyrus at nagtanong. I think you are different from the other boys in our class, and there is a feeling of speaking in your eyes. This feeling is very strange. I think you are very indifferent to everything. You must have some secrets. Seryosong tumingin si Lina kay Cyrus at sinabing, hindi ko ine-expect na magmamasid ka ng mabuti, mag-monitor. Nakangiting sabi ni Cyrus kay Lina. Siyempre, gusto kong obserbahan ang mga estudyante sa klase natin. Hindi ko ine-expect na ganito pala ang hobby mo. Isang bakas ng kawalan ng kakayahan ang sumilay sa mga mata ni Cyrus, at pagkatapos ay nagpatuloy siya. Nabalitaan ko na kayo ni Rafael mula sa ating klase ay mag-asawa, totoo ba iyon? Palagi akong hinahabol ni Rafael, ngunit hindi ko gusto si Rafael, at wala akong planong umibig ngayon. Plano kong umunlad sa industriya ng entertainment sa hinaharap. Gusto kong maging isang malaking bituin tulad ni Tang Ying. Napaka-inosente ni Lina kay Cyrus at sinabing, kilala ko si Tang Ying, may pagkakataon ba akong ihatid ka para makilala siya? Nakangiting sabi ni Cyrus. Bakit ka na naman nagyayabang? Wala na ngayon ang mahiwagang imahe mo sa puso ko. Sabi ni Lina na may maliit na bibig. Kabanata 1162. Regalo sa kaarawan. Hindi naman ako masyadong misteryoso. Ngumiti si Cyrus, pagkatapos ay nagkusa na kunin ang isang piraso ng cake at iabot kay Lina, at mahinang sinabi, gusto mo bang subukan ito? Masarap ang lasa. Okay. Mabilis na tumango si Lina. Pagkatapos ng maikling pakikipag-ugnayan, nalaman ni Cyrus na ang batang babae na si Lina ay hindi gaanong malamig sa kanyang hitsura. Sa kabaligtaran, napakadali niyang pakisamahan, ngunit ang kanyang ugali ay nagbigay sa mga tao ng ilusyon na mahirap pakisamahan.
Bukod dito, nalaman din ni Cyrus na si Lina ay talagang napakasimple, at ang mga iniisip sa kanyang puso ay napakasimple rin, na pawang mga isip bata na mayroon lamang ilang maliliit na babae. Nakaramdam din ito ng kaunting nakakatawa sa puso ni Cyrus. Si Lina, na mukhang malamig at mayabang, ay talagang isang maliit na babae sa loob. Sa sandaling ito, sina Alexander at Kyle ay nakatitig sa kinatatayuan ni Cyrus. Master Huang, hindi ba ordinaryong tao lang ang batang ito? Paano mo pa nakilala ang anak ni Shen Dacheng? Matapos makita si Lina, may kakaibang tingin si Alexander sa kanyang mga mata dahil ayaw niyang masaktan ang isang tulad ni Shen Dacheng ngayon. Anong kinakatakutan mo? Isang bakas ng kawalan ng kakayahan ang sumilay sa mga mata ni Kyle, at pagkatapos ay sumimangot siya at sinabing, naimbestigahan ko na ito ng malinaw. Magkaklase itong si Cyrus at Lina. Hindi ba normal na magkita at mag-usap silang dalawa? Ayan yun. Si Alexander ay nagpakawalan ng mahabang buntong hininga nang marinig niya ang mga salitang ito, at pagkatapos ay nagpatuloy. Kung ganoon nga, kung gayon ay gamaan ang loob ko. Handa na ba ang mga bagay sa iyong panig? Pinaikit ni Kyle ang kanyang mga mata at nagtanong sa mahinang boses. Master Huang, hindi ka ba nag-aalala sa trabaho ko? Handa na ako. Hanggat nandito ang lahat, kakayanin ko dito. Sa oras na iyon, maghintay na lang tayo at manood ng palabas. Nakangiting sabi ni Alexander. Mabuti yan. Bahagyang tumango si Kyle, pagkatapos ay tinitigan si Cyrus na may napakalungkot na ekspresyon sa kanyang mukha. Sina Cyrus at Lina ay nag-uusap habang kumakain. Sa sandaling ito, isang napakagandang musika ang tumunog, at sa wakas ay lumitaw si Isabel, ang bida ng buong serye ngayon. Ngayon, si Isabel ay nakasuot ng isang maliit na puting damit, na may light makeup sa kanyang mukha, mga hako na nakasabit sa kanyang masiselang maliit na tainga, at isang malabong ngiti sa kanyang mukha, na napakaganda. Sa ilang sandali, ang atensyon ng lahat ay kay Isabel. Pagkatapos ng maikling katahimikan, nagsimulang magpalakpakan ang mga tao. Napakaganda ni Isabel ngayon. Hindi napigilan ni Lina ang mahinang buntong hininga. Ito ay talagang maganda. Bahagyang tumango si Cyrus. Excited ka ba? Mabilis na tanong ni Lina. Ano bang kinikilig ka? May girlfriend na ako. Walang magawang sabi ni Cyrus. Oo. Sumang-ayon si Lina, at pagkatapos ay nagpatuloy. Tanging ang mga immature na tao lang ang umiibig ng maaga. Kuya, malalaki na tayong lahat, okay. What's the point of fall in love early? Sabi ni Cyrus kay Lina na may sobrang basag na tono. Ang umibig sa edad kong ito ay umibig ng maaga. Seryosong sabi ni Lina. At tiningnan ni Cyrus ang hindi pangkaraniwang kawalan ng pagsasalita ni Lina at hindi nagpatuloy sa pagsasalita. Nang lumitaw si Isabel, lahat ng naroroon ay agad na pinalibutan si Isabel, at pagkatapos ay inilabas ang mga regalong inihanda nila at ibinigay kay Isabel. Alam ni Cyrus sa kanyang puso na ang mga regalo ng mga taong ito ay napakamahal, at si Cyrus ay bumili lamang ng serye ng mga platinum na kwintas sa isang tindahan ng alahas. Ang mga regalo ni Cyrus ay halatang mas malabo kaysa sa mga taong ito. Ang mga regalong ibinibigay ng iba ay maaaring higit sa 100,000 o higit pa. Napakahusay din ni Isabel sa pagharap sa ganoong okasyon na may mahinang ngiti sa kanyang mukha, at pagkatapos ay nagsimulang makipag-chat sa lahat. Hindi nagmamadali si Cyrus na magpadala ng mga regalo kay Isabel. Maghihintay siya hanggang sa mas kaunti ang mga tao sa paligid ng Isabel. Ngunit sa sandaling ito, diretsyong naglakad si Kyle sa gilid ni Isabel, at pagkatapos ay mahinang sinabi kay Isabel. Isabel, maligayang kaarawan, regalo ito para sa iyo. Pagkasabi nito, inilabas ni Kyle ang isang napakapinong maliit na kahon at ibinigay ito kay Isabel. Saglit na nag-alinlangan si Isabel at saka inabot at kinuha ang kahon.
Tsaka, bilisan mo at buksan mo para makita mo kung ano ang ibinigay sa iyo ni Mr. Huang. Ang matalik na kaibigan ni Isabel ay tila napaka-curious at mahinang sinabi. Oo, hindi ko alam kung ano ang ibinigay ni Mr. Huang ngayon. Na-curious din ang iba. Nahihiya namang tumanggi si Isabel matapos marinig ang sinabi ng lahat, kaya binuksan niya ang kahon sa harap ng lahat. Sa loob ng kahon ay isang napakagandang relo na may nakaukit na pangalan ni Isabel sa dial. Ito ay naging isang limitadong edisyon ng Patek Philippe. Diyos ko, ang relong ito ay parang 10 yuan lang sa mundo. Ang presyo ng relo na ito ay dapat na hindi bababa sa 10 milyon o higit pa. Kahit mayaman ka, hindi mo mabibili ang relong ito. Tutal, may 10 yuan lang sa mundo at talagang interesado si Mr. Huang na makuha ang relong ito. Napatingin ang lahat sa posisyon ni Isabel na may kakaibang inggit na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Pero napakakalma ni Isabel. Pagkatapos magpasalamat, tinabi niya ang relo, parang isa pang regalo, napakaswal. At nang makita ni Kyle na isinantabi ni Isabel ang kanyang maingat na napiling regalo tulad nito. Natural na medyo pangit ang ekspresyon sa kanyang mukha, ngunit hindi siya naglakas loob na magsalita. Nakahinga lang siya ng mahina, pagkatapos ay tumalikod at umalis. Makalipas ang mahigit 10 minuto, sa wakas ay mas kaunti na ang mga tao sa paligid ni Isabel. Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-alinlangan. Dumiretso si Cyrus kay Isabel, pagkatapos ay iniabot ang regalong inihanda niya kay Isabel, at mahinang sinabi, batiin kita ng maligayang kaarawan, dahil nagmamadali ako, wala akong napiling mahal. Mga regalo para sa iyo. Sana hindi mo ito magustuhan. Paano ko posibleng hindi magugustuhan ang regalo mo? Hindi inaasahan ni Isabel na naghanda rin si Cyrus ng regalo para sa kanyang sarili, kaya't masayang-masaya siyang sumagot kay Cyrus, at pagkatapos ay kinuha ang regalo. Sa pagkakataong ito, walang nagudyok sa kanya, binuksan ni Isabel ang kahon ng mag-isa. Nang makita ng mga taong nakapaligid sa kanila na mayroon lamang isang napaka-ordinaryong platinum na kwintas sa kahon, lahat sila ay nagpakita ng pang-aalipusta. Kung tutuusin, paanong ang isang dalagang tulad ni Isabel ay nagkukulang ng ganoong bagay? Bukod dito, ang regalong ito mula kay Cyrus ay talagang napakasama. Kung ikukumpara sa mga regalo ng ibang tao, imposibleng ilabas. Pero masayang-masaya si Isabel. Hinubad niya ang kristal na pendant sa leeg niya at isinuot ang platinum na kwintas ni Cyrus. Ngumiti siya at tinanong si Cyrus, Cyrus, kamusta na? Do I look good with it? Kabanata 1163. Magsisimula na ang plano. Nang makita ng mga tao sa paligid ng Isabel ang eksenang ito, agad silang natahimik, at ang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha ay hindi pangkaraniwang naguguluhan. Alam mo, ngayon lang nagpadala si Kyle ng napakamahal na regalo. Hindi man lang ito tiningnan ni Isabel, ngunit sa pagkakataong ito ay nagbigay lang si Cyrus ng isang napaka-ordinaryong platinum na kwintas, magiging masaya si Isabel. Ito ay talagang ginagawang medyo hindi maintindihan. Napakaganda. Nakangiting sabi ni Cyrus kay Isabel. Matapos makita ang eksenang ito, si Kyle, na nasa hindi kalayuan, ay tila mas nagalit, dahil pakiramdam niya ay halatang hubad na sampal ito sa mukha. Inihagis ni Isabel ang relo sa mesa nang hindi tumitingin dito, at binili lang ni Cyrus ang isang kwintas ng random. Sa oras na ito, nagustuhan niya ito, hindi alam ni Kyle ang gagawin. Magsabi ka lang. Sa katunayan, sa mata ng isang batang babae tulad ni Isabel, siya ay kulang sa lahat mula noong siya ay bata. Ang ilang mahahalagang relo at alahas ay maaaring napakahalaga sa mata ng mga ordinaryong babae, ngunit sa mga mata ni Isabel, ang mga ito ay hindi. Iba sa mga ordinaryong regalo. Si Isabel ay walang pakialam kung anuman ang ibibigay sa kanya ng ibang tao, dahil nasa kanya na ang lahat, at ang mahalaga lang sa kanya ay ang taong nagbigay nito.
Matapos matanggap ni Isabel ang mga regalo mula kay Cyrus, umalis siya dala ang mga regalong iyon, marahil para itabi ang mga ito. At lumingon si Kyle at tumingin kay Alexander sa tabi niya, at sinabi sa mahinang boses, "Kailan ba talaga nagsimula ang iyong plano? Sabihin mo sa akin." "Master Huang, dumating na ang aking mga tao." Naramdaman ni Alexander ang galit ni Kyle, at mabilis na tumugon ng may kaba. "Dahil dumating na ang mga tao mo, bakit hindi mo simulan at maghintay ngayon? Kailangan mo bang maghintay hanggang matapos ang birthday party para magsimula?" Sigaw ni Kyle na may nanginginig na boses. "Naiintindihan ko." Bahagyang tumango si Alexander. At pagkatapos ay nagsabi ng dalawang salita sa sexing babae sa tabi niya, pagkatapos mag-alinlangan sandali. Marahang tumango ang babae, at pagkatapos ay dir-diretsyong naglakad papunta sa kinatatayuan ni Cyrus. "Araw at buwan. Ito bang babaeng hinahanap mo?" "Medyo kinakabahan ako." Tumingin si Kyle sa likod ng dalaga, bakas ng pag-aalinlangan ang sumilay sa kanyang mga mata. "Iyong Master Huang, huwag kang mag-alala. Ang babaeng ito ay kasama ko ng higit sa kalahating taon, at tiyak na walang problema sa kanya. Ito ang unang pagkakataon na ginawa niya ang ganoong bagay, at siya ay magiging kaunti. Kinakabahan sa puso niya. Normal lang." Sabi ni Alexander ng buong kumpiyansa. At hindi nagsalita si Kyle pagkatapos huminga ng malalim. Sa oras na ito, ang pangalan ng batang babae ay Hijia. Siya ay orihinal na estudyante ng Bihang Conservatory of Music, ngunit nakilala niya si Alexander ng nagkataon. Matapos mahalin ni Alexander si Hijia, sinimulan niya itong habulin, ngunit may kasintahan si Hijia noong panahong iyon, kaya ilang beses niyang tinanggihan si Alexander. Sa huli, si Alexander ay walang pagpipilian kundi ang piliin na bugbugin ng masama ang kasintahan ni Hijia. At pagkatapos ay binyantaan ang kasintahan ni Hijia na ay droga si Hijia, at sa wakas ay ipinadala ito sa kama ni Alexander. Pagkatapos, direktang binigyan ni Alexander si Hijia ng 50,000 pesos, ngunit pinilit ni Hijia na tumawag ng pulis. At sinimulan ni Alexander na gamitin ang mga magulang ni Hijia bilang isang pagbabanta. At nangako na kung patuloy na si Hijia ang kanyang may bahay, mag-aayos siya ng magandang trabaho para kay Hijia sa kanilang kumpanya, at bawat isa sa kanila ay magbibigay kay Hijia ng 100,000 pesos. Si Hijia ay isang batang ipinanganak sa isang ordinaryong pamilya. Alam niya sa kanyang puso na hindi niya kayang makipaglaban sa mga taong tulad ni Alexander. Kung tatawag siya ng pulis, baka madamay din ang kanyang mga magulang. Hindi ito maliit na halaga para sa kanya. Kaya sa bandang huli ay walang choice si Hijia kundi piliin na maging may bahay ni Alexander. Ngayon si Hijia ay isang senior executive sa kumpanya ni Alexander, at ang kanyang taunang sweldo ay dapat na hindi bababa sa 1,000,000 yuan. Dagdag pa rito, ang buwanang gastos sa pamumuhay ni Alexander ay napakalaking halaga. Sa makatuwid, napakasimple pa rin ang ideya ni Hijia. Kapag pagod na si Alexander sa paglalaro, maaari niyang iwan si Alexander at pakasalan ang sinumang lalaki. Sa ganitong paraan, maaari siyang mabuhay ng walang pagkain at damit sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Tungkol sa nakaraan insidente, natural na hindi ito babanggitin ni Hijia sa sinuman. Sina Hijia at Alexander ay nasa estado na ngayon na nakukuha nila ang gusto nila, at makukuha ng lahat ang gusto nila mula sa transaksyong ito, kaya hindi ito unfair. At direktang tinawagan ni Alexander si Hijia at binigyan siya ng isang napakahalagang gawain. Hanggat makumpleto ni Hijia ang gawaing ito, pumayag si Alexander na bilhin si Hijia ng bahay sa sentro ng lungsod. Makakakuha siya ng bahay sa pamamagitan lamang ng pag-arte sa isang dula, na isang bagay na bagay para kay Hijia, kaya pumayag siya ng walang pag-aalinlangan. Bagamat si Hijia ay may bahay ni Alexander, siya ay talagang isang ordinaryong tao, kaya kapag siya ay nahaharap sa gawaing ito, ang kanyang mukha ay labis na kinakabahan.
Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay dumating si Hee-jie kay Cyrus. Sa oras na ito, wala pang 5 metro ang layo ni Hee-jie mula kay Cyrus. Nang makita niya si Cyrus, halatang bumilis ang tibok ng kanyang puso, at pagkatapos ay bigla siyang tumigil. Dahil alam niyang nakakapinsala sa iba ang kanyang kasalukuyang pag-uugali, nakaramdam siya ng kaunting gusot. Sa hindi kalayuan, hindi napigilan ni Kyle na bahagyang sumimangot pagkatapos makita ang eksenang ito, at sinabi sa mahinang boses, "Alexander, bakit hindi gumagalaw ang babaeng ito?" "Hindi ko alam." Si Alexander ay naguguluhan din sa oras na ito, at nakasimangot at sumagot. Sa oras na ito, tila nakapagdesisyon na si Hee-jie, dahil alam niya na kung hindi niya matatapos ang gawaing ito, tiyak na magiging napakalungkot ng kanyang kapalaran, kaya wala siyang paraan ngayon. Muling tumakbo si Hee-jie papunta sa kinatatayuan ni Cyrus. Pero siguro dahil sa sobrang kaba ni Hee-jie sa mga oras na ito ay hindi niya napansin ang mga hakbang sa ilalim ng kanyang mga paa, at nawalan ng balanse ang buong tao. Sa lupa. Damn, ang babaeng ito ay isang basura lang. Nang makita ni Kyle ang eksenang ito, kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sumigaw, na may abnormal na galit na ekspresyon sa kanyang mukha. At napakapangit din ng mukha ni Alexander. Tutal lalapit na sana si Hee-jie sa tabi ni Cyrus, at natambe siya sa oras na ito. Ngunit sa oras na ito, muling nakakita ng pag-asa si Kyle. Dahil pagkatapos makitang bumagsak si Hee-jie, dumiretso si Cyrus sa gilid ni Hee-jie, iniunat ang kanyang kamay upang tulungang tumayo si Hee-jie, at pagkatapos ay mahinang nagtanong, "Okay ka lang?" "Wala akong magawa." Natigilan sandali si Hee-jie, saka mahinang sumagot. Kabanata 1164. Indecent Assault. Dapat baluktot ang paa mo. Ngayon tumayo ka at gumalaw ka para tingnan kung kaya mo pang maglakad. Tumingin si Cyrus kay Hee-jie at nagpatuloy. At hindi napigilan ni Hee-jie na matigilan matapos marinig ang mga salita ni Cyrus. Hindi niya akalain na si Cyrus sa kanyang harapan ay may pakialam sa kanya. Tila matagal na siyang walang pakialam, pero siya si To-frame Chen. Labis na nagsisi si Hee-jie sa kanyang puso, ngunit wala siyang pagkakataong pumili. "Sorry." Mahinang sabi ni Hee-jie kay Cyrus. "Sorry." Matapos marinig ang mga salita ni Hee-jie, hindi napigilan ni Cyrus na tumahimik sandali, at may bakas ng pagkalito sa kanyang mga mata. At habang tulala si Cyrus, diretsyong hinubad ni Hee-jie ang kanyang damit, pagkatapos ay ginulo ang kanyang buhok, iamakap sa mga bisig ni Cyrus, sumisigaw sa pinakamataas na boses. "Halika, may nang-iinsulto sa akin. Halika rito." Napatulala si Cyrus nang marinig niya ang mga salita ni Hee-jie, dahil mabait siya para tulungang bumangon si Hee-jie. Ngunit hindi niya inaasahan na sasabihin ni Hee-jie na ininsulto niya ito. "Miss, mali ba ang pagkakaintindi mo? Ako." Tumingin si Cyrus kay Hee-jie sa kanyang harapan at ibinuka ang kanyang bibig para magpaliwanag. "Ikaw pervert, indecent." Hindi nakinig si Hee-jie sa paliwanag ni Cyrus at sumigaw sa sobrang excited na tono. Nagtinginan lahat ang mga tao sa paligid nila, at ang mga ekspresyon ng kanilang mga mukha ay sobrang naguguluhan din. Malinaw, ito ang plano ni Alexander na ipahiya si Cyrus. Ang bagay na ito ay hindi nangangailangan ng pakikilahok ni Kyle mula simula hanggang katapusan. Si Kyle ay natural na hindi pinaghihinalaan, at si Alexander ay sasamantalahin din ang pagkakataong ito para linisin si Cyrus. Alam ng pamilya tao na si Cyrus ay malaswa sa birthday party ni Isabel. Sa isang babae, ang impresyon ni Cyrus ay direktang babagsak sa ilalim. Sa kasong ito, hindi na makakalapit si Cyrus kay Isabel. Haha! Nang makita ni Kyle na nagtagumpay ang plano ni Alexander, hindi niya napigil ang magpakita ng mapang-asar ng ngiti at mahinang bumantong hininga. "Cyrus,
Cyrus, kung gusto mo pa ring makipag-away sa akin, mayroon akong 10,000 paraan para patayin ka. At tumingin si Cyrus kay Higiya sa kanyang harapan at nag-alinlangan sandali, at pagkatapos ay napagtanto niya kung ano ang nangyayari. Mukhang may nagpupumilit na iframe ako. Marahan na bumantong hininga si Cyrus, at pagkatapos ay nagsimulang tumingin sa buong bulwagan. Sa huli, direktang itinuon ni Cyrus ang kanyang mga mata kay Kyle dahil napakaraming tao sa bulwagan, ngunit si Kyle lang dapat ang nakipag-away kay Cyrus, kaya alam ni Cyrus na ang taong nag-frame sa kanya. Sa oras na ito dapat si Kyle. At si Alexander ay nagmamadali ring tumakbo sa harap ni Cyrus sa oras na ito, at tinanong si Higiya na may napakasabik na ekspresyon. Mahal, ano ang nangyayari? Ngayon lang ako natamba, and this person came to help me, but I didn't expect that he would molest me, and even hit my clothes, and just touched my chest. Sigaw ni Higiya kay Alexander na may sobrang excited na ekspresyon. Tumingin si Cyrus kay Higiya at marahang umiling dahil ang galing talaga ng babaeng ito sa pag-arte. Kung ngayon lang talaga nilalay ni Cyrus si Higiya, paano magiging kalmado si Higiya sa mga oras na ito? Bagamat medyo lumala ang husay ni Higiya sa pag-arte, ang galing pa rin ni Alexander sa pag-arte. Tinitigan niya si Cyrus at sumigaw, "How dare you insult my girlfriend?" Sa oras na ito, tila narinig ng mga tao sa paligid ang paggalaw, kaya pinalibutan nilang lahat si Cyrus. Itong mga taong naroroon ay akala nila ay nasa matataas na uri. Kaya napakarumi nilang ginawa kahit sa pribado, ngunit ngayon ay nagpapanggap pa rin silang disente, at sila ay malaswa sa isang babaeng tulad ni Cyrus. Hindi ako nahihiya. After lahat, kung gusto mo talaga ng babae, pwede kang pumunta sa binibini. Ano bang problema ng panlalait ng kapwa? Kaya saglit, lahat ng naroroon ay tumingin sa posisyon ni Cyrus sa parehong mga mata. Anong ebidensya mo na niloko ko siya? Blanko ang tanong ni Cyrus kay Alexander. Ebidensya. Matapos marinig ang mga salita ni Cyrus, hindi napigilan ni Alexander na matigilan saglit, at pagkatapos ay sinabing nakabusangot na bibig. Ganito na ang kasintahan ko, anong ebidensya ang gusto mo? Kailangan mo bang makita kang walang galang? Ay itinuturing na bastos, hindi ba? Pakiusap bitawan mo ako, pakiusap bitawan mo ako. Gayunpaman, sa sandaling ito, umalingaw-ngaw ang boses ng isang babae. Lumapit si Isabel upang tingnan kung ano ang nangyayari matapos makita ang napakaraming tao na nakapalibot sa kanya. Ngunit nang makita niyang si Cyrus ang may problema, siya ay kinabahan at nagmamadaling lumabas sa karamihan. Anong problema? Excited na tanong ni Isabel. Miss Tao, ngayon lang binastos ng taong ito ang kaibigan ko habang nahulog ang girlfriend ko. Direktang sigaw ni Alexander. Matapos makita si Alexander, si Isabel ay may bakas ng kawalan ng kakayahan sa kanyang mga mata, dahil alam niya na si Alexander ay hindi isang mabuting tao. Bagamat matagal nang hindi nakikipag-ugnayan si Isabel kay Cyrus, naramdaman ni Isabel na hindi dapat gawin ni Cyrus ang mga bagay na ito. Nang iniisip ang tawag sa telepono na ginawa niya kay Kyle, agad na naunawaan ni Isabel ang nangyayari. Halatang narito na naman siya, naka-frame ang disenyo kay Cyrus. Huminga ng malalim si Isabel, pagkatapos ay tumingin kay Alexander pataas at pababa, at sinabi kay Alexander na may blankong mukha, "Kakasabi mo lang ba na ininsulto ni Cyrus ang iyong kasintahan?" Tama, binastos ni Cyrus ang girlfriend ko. Mabilis na tumango si Alexander. Okay, now you show the evidence. What evidence do you have to prove that Cyrus molested your girlfriend? Tanong ni Isabel na may malalaking tubig na mata. Ito. May kakaibang tingin sa mga mata ni Alexander. Alexander, huwag kalimutan, mayroon tayong surveillance sa bulwagan na ito, maaari akong pumunta upang ayusin ang pagbabantay ngayon. Ipinagpatuloy ni Isabel ang sinabi pagkatapos makita na tila medyo nagkasala si Alexander.
Maraming tao ang naroroon ngayon. Sa tingin ko ang mga taong ito ay dapat na mapatunayan na talagang binastos ni Cyrus ang aking kasintahan. Nauutal na sabi ni Alexander. Then tell me, sino ang makakapagpatunay? Ngumisi si Isabel at sinabi sa napakadiin na tono. Panipi-panipi. Saglit na tila natahimik ang lahat ng naroroon. Ang mga taong ito ay nakatayo roon at hindi nagsasalita. Bagamat narinig nila si Hygieia na sumisigaw ng malaswang pananakit, walang nakakita kay Cyrus na talagang inaatake si Hygieia. Sa gayong mga kalagayan, walang nang ahas na tumayo at magsalita ng basta-basta. Sa isang iglap, naging pangit ang ekspresyon sa mukha ni Alexander, at tumingin siya ng diretso sa posisyon ni Huang Hygieia, na parang humihingi ng tulong kay Huang Hygieia. Ngunit hindi makapagsalita si Huang Hygieia sa oras na ito, dahil ayaw niyang malaman ni Isabel na may kinalaman siya sa bagay na ito. Mapapatunayan ko. Nang medyo desperado na si Alexander, isang boses ang tumunog. Kabanata 1165. Patamaan ng mga tao. Matapos marinig ang boses, lumingon ang lahat at nakita ang isang batang babae na naglalakad palabas ng karamihan na may nakataas na takong. Nang makita ni Cyrus ang babaeng ito, natigilan siya saglit, dahil ang babaeng ito ay walang iba kundi si Jean Leyley, na nagkasala kay Cyrus sa paaralan. Sinulyapan ni Jean Leyley si Cyrus na may panghahamak, at pagkatapos ay sinabi sa isang maliit na bibig, mapapatunayan kung binastos lang ni Cyrus ang babaeng ito. Tiningnan ni Lina ang posisyon ni Jean Leyley, at may bakas ng pagkalito sa kanyang mga mata, dahil alam niyang tila may kontradiksyon sa pagitan ni Cyrus at Jean Leyley. Nakita mo ng sarili mong mga mata. Walang magawang tanong ni Isabel. Siyempre I saw it with my own eyes. Cyrus molested this woman, and when he was in our school, this Cyrus molested me. Ang mga salita ni Jean Leyley ay muling nagulat sa lahat. Ngayon pa lang, medyo nagdududa pa sila kung totoo ba ang sinabi ni Jean Leyley. Pero nang sabihin ni Jean Leyley ang pangungusap na ito, alam ng lahat sa puso nila na dapat totoo ang sinabi ni Jean Leyley, tutal, walang kukuha nito. Uri ng bagay ay isang biro. Tumingin si Isabel kay Jean Leyley at hindi alam kung paano ito pabulaanan. Sa hindi kalayuan, tumikim si Kyle, palihim na bumantong hininga na si Cyrus ay may kaunting mga kaaway. Tumingin si Jean Leyley kay Cyrus na may napaka-proud na ekspresyon na para bang nanalo siya. Pagkatapos ng insidente kay Vera, sinubukan ni Jean Leyley ang lahat ng paraan upang mahanap si Cyrus, ngunit si Cyrus ay tila nawala sa mundo. Gaano man siya naghanap, hindi niya ito mahanap. Kanina lang binalak ni Jean Leyley na panoorin ang excitement, pero hindi niya akalain na nandito si Cyrus, kaya siguradong hindi niya palalampasin ang magandang pagkakataong bumaba. Ngayon ko lang nakita, mapatunayan ko. Sa sandaling ito, tumayo din ang isang batang babae at walang ekspresyon na sinabi. Maganda ang relasyon ng babaeng ito kay Jean Leyley, kaya halatang tinutulungan niya si Jean Leyley sa ngayon. Mapapatunayan ko rin. Nakita ko rin. For a time, bumagsak ang pader at nagtulak ang lahat. Parehong tumayo ang mga kaibigan ni Alexander at ang mga kaibigan ni Jean Leyley at sinabing nakita nilang insulto ni Cyrus si Hygieia. Tiningnan ni Isabel ang mga taong ito na may napakaraming ekspresyon sa kanyang mukha, dahil hindi niya inaasahan na napakaraming tao ang magpapatunay nito. At si Cyrus ay nakatayo doon ng mahinahon, na para bang ang lahat ng ito ay walang kinalaman kay Cyrus. Panipi-panipi. Saglit na hindi alam ni Isabel ang gagawin. Kung tutuusin, napakaraming tao ang lumalapit. Kung patuloy niyang tutulungan si Cyrus na magsalita sa oras na ito, halatang pinoprotektahan niya si Cyrus. Cyrus, iniinsulto mo ba talaga ang taong ito? Saglit na nag-alinlangan si Isabel, at mahinang tinanong si Cyrus. 3 ang naging tigre. Sabi ko ngayon na hindi ko binastos ang babaeng ito, may naniniwala ba? Nakangiting sabi ni Cyrus.
Naniniwala ako. Mabilis na sigaw ni Isabel. Paano ka maniniwalang mag-isa? Bahagyang ngumiti si Cyrus at pagkatapos ay nagpatuloy. At paano kung iniinsulto ko ang babaeng ito? Saglit, ang mga ekspresyon sa mukha ng lahat na nakatingin sa posisyon ni Cyrus ay labis na nabigla. Walang nag-iisip na si Cyrus ay maaaring maging napakayabang sa oras na ito. Paano kung sinisiraan ko ang babaeng ito? Ang pangungusap na ito ay halatang sasampalin si Alexander sa mukha. Ang pangungusap na ito ay nagpapatunay din na hindi inilagay ni Cyrus sa kanyang mga mata ang mga taong tulad ni Alexander sa simula pa lang. Si Cyrus ba talaga ang nangmamalastiya sa babaeng iyon? Sa oras na ito, ang mga mata ni Lina ay kumislap din ng bakas ng pagdududa. Tinitigan ni Isabel si Cyrus with big water eyes. The expression on her face was very speechless. She really can't understand why Cyrus said that sentence. Cyrus's sentence is obviously a disguised confession of himself. Hijiya insulto talaga. Ngayon ay walang ibang pagpipilian si Isabel kundi tulungan si Cyrus. Okay, dahil inamin mo na namolstiyahin mo ang girlfriend ko, humihingi ako ngayon sa iyo na humingi ng tawad sa girlfriend ko. Tuwang-tuwang sigaw ni Alexander kay Cyrus. Sino ba ang taong ito? Nakakadiri talaga ang maglakas loob manlay ng babae. Oo, walang hiya lang, paano nakapasok ang ganitong klaseng tao? Sinabi ko sa iyo na ang bagay ngayon ay kung ano ang kayang tiisin ni Alexander. Kung ako iyon, gagawin ko kaagad ito at luluhod ang batang ito para humingi ng tawad. Oo. Ano ang pinagsasabi mo sa batang ito? Gawin mo na lang at tapos ka na. Napatingin ang lahat sa kinatatayuan ni Cyrus, ang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha ay tila tuwang-tuwa, at sila ay sumigaw sa tuktok ng kanilang mga boses. Narinig mo ba ang sinabi ko? I ask you to apologize now. Matapos makita ni Alexander ang lahat ng kausap niya, ang ekspresyon ng kanyang mukha ay tila mas mayabang. Humakbang siya at sinigawan si Cyrus. Kung hindi ako humingi ng tawad, anong magagawa mo? Tumingin si Cyrus kay Alexander pataas at pababa at nagtanong sa mahinahong tono. Mayabang. Ang mga naroroon sa oras na ito ay tila nagagamit ang dalawang salitang ito upang ilarawan si Cyrus. Hindi talaga nila maintindihan kung bakit masyadong mayabang si Cyrus sa mga oras na ito. Sa kabilang banda, buong pagmamalaki ni Jean Leylay na tumingin sa posisyon ni Cyrus. Alam niya sa kanyang puso na mas mayabang si Cyrus ngayon, mas may kapansanan si Cyrus na mamamatay. Ikaw. Tinitigan ni Alexander si Cyrus sa kanyang harapan, at tila hindi niya akalain na magiging napakayabang ni Cyrus. At bahagyang sinulyapan ni Cyrus si Hijiya, at pagkatapos ay mahinang sinabi, Beauty, dahil gusto mo akong insultuhan ka, kung hindi, masusundan mo ako, kaya kung ibigay sa iyo ang anumang maibibigay sa iyo ng taong ito, at ibibigay niya ito sa iyo. Kaya ko rin ibigay sa iyo, ano sa tingin mo? Nang marinig ni Alexander ang mga salita ni Cyrus, ang ekspresyon ng kanyang mukha ay tila mas pangit. Hindi niya inaasahan na si Cyrus ay nasa mood pa ring asarin ang kanyang kasintahan sa mga oras na ito. May sakit ka ba? Sinigawan ni Hijiya si Cyrus, pagkatapos ay direktang nagtago sa likod ni Alexander. Si Alexander ay humakbang pasulong, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing, bibigyan kita ng huling pagkakataon ngayon, humihingi ka ba ng tawad o hindi? Walang sorry. Mahinang sabi ni Cyrus. Kung gayon huwag mo akong sisihin sa pagiging masungit. Sigaw ni Alexander, at pagkatapos ay inabot niya ang posisyon ni Cyrus. Nang makita ni Cyrus na gustong kumilos ni Alexander, isang bakas ng pang-aalipusta ang sumilay sa kanyang mga mata, at pagkatapos ay bahagya niyang iwinagayway ang kanyang kanang kamay. Nakuha. Diretsyong sinampal ni Cyrus si Alexander sa mukha.
Si Alexander ay umatras ng 2 hakbang bago siya tumayo, at pagkatapos ay tumingin kay Cyrus na may hindi kapani-paniwalang ekspresyon. Sinong mag-aakala na si Cyrus ang maglalakas loob na talunin ang mga tao? Kabanata 1166. Heat, anong magagawa ko? Ininsulto ni Cyrus ang kasintahan ni Alexander, at ngayon ay tinalo niya talaga si Alexander. Ipinapakita nito na narito si Cyrus para manggulo ngayon. Anong gagawin ni Cyrus? Nakita ni Isabel na palola ng palola ang mga pangyayari, at ang ekspresyon ng mukha niya ay sobrang basag. Hindi niya maintindihan ang nangyayari. Sinaktan mo talaga ako. Tinitigan ni Alexander si Cyrus at sumigaw. Heat, anong magagawa mo? Malumanay na sagot ni Cyrus, at pagkatapos ay naglakad papunta sa kinatatayuan ni Alexander. Kyle, na nasa gilid, sa wakas ay tumigil sa panonood, at direktang sumugod kay Cyrus, at pagkatapos ay sinigawan si Cyrus na may galit na ekspresyon. Cyrus, ano ang sinusubukan mong gawin ngayon? Una mong binastos ang kasintahan ni Alexander, at ngayon nataman mo ang mga tao. Gusto mong gumawa ng gulo, tama ba? Nakuha. Bago natapos ni Cyrus ang kanyang mga salita, sinampal niya ng backhand ang mukha ni Kyle, at pagkatapos ay mahinang sinabi, "Fuck me away, ano ang kinalaman nito sa iyo?" Sandaling tumahimik ang buong hall. Lahat ay tumingin kay Cyrus na parabang nakatingin sila sa isang baliw, at walang nakakaalam kung ano ang gustong gawin ni Cyrus sa oras na ito. Talagang tinalo ni Cyrus si Kyle. Tinakpan ni Lina ang kanyang maliit na bibig at napabulalas, puno ng pagkabigla ang kanyang mga mata. Cyrus, anong ginagawa mo? Huwag ka nang manggulo. Mukhang napansin din ni Isabel na medyo malaki ang insidenteng ito ngayon, kaya sumugod siya sa harap ni Cyrus at excited na sinigawan si Cyrus. Ang mga taong ito ay nag-frame sa akin, at gusto kong ipaalam sa mga taong ito kung ano ang ibig sabihin ng pag-frame sa akin. Bahagyang sumagot si Cyrus kay Isabel. Naglakad sa harap ni Alexander. Pagkatapos ay iniunat ang kanyang kamay at hinawakan ang kwelyo ni Alexander, at nagtanong sa mahinang boses, "Gusto akong humingi ng tawad sa iyong kasintahan ngayon." Panipi. Ikaw, kailangan mong humingi ng tawad sa girlfriend ko ngayon. Pinandilita ni Alexander ang kanyang mga mata at sumigaw. Nakuha. Sinampal ni Cyrus si Alexander sa mukha, at saka mahinang inulit, "Ngayon, kailangan mo pa ba akong humingi ng tawad?" Si Alexander ay sinampal ng sampal ni Cyrus at umatras ng 2 sunod-sunod na hakbang. At ang dugo ay direktang dumaloy mula sa sulok ng kanyang bibig, at lahat ng naroroon sa oras na ito ay tumingin sa posisyon ni Cyrus na may hindi kapani-paniwalang tingin. Walang nag-aakalang magiging matapang ang tapang ni Cyrus. Hindi lang ngayon lang ininsulto ng kasintahan ni Alexander si Alexander, ngunit ngayon ay sinaktan pa niya si Alexander, at maging si Kyle, na walang kinalaman sa bagay na ito, ay sinampal ni Chen. Mo. Nadama ng lahat na ang Cyrus today ay maaaring gumawa lamang ng gulo, at ito ay ganap na hindi makatwiran. Siyempre, alam din ng mga taong ito na naroroon ang pagkakakilanlan ni na Alexander at Kyle. Napakalinaw sa kanilang puso na kung sinaktan ni Cyrus ang 2 taong ito ngayon, tiyak na hindi sila makakalabas sa bulwagan na ito. Gayunpaman, labis na nag-aalala sina Lina at Isabel sa kanilang mga puso. Talagang hindi nila maintindihan kung saan nagkaroon ng lakas ng loob si Cyrus na talunin ang mga tao. Bagamat kakilakilabot ang background ng pagkakakilanlan ni Isabel. Ngunit sa kasamaang palad, ang ginawa ni Cyrus ngayon ay talagang sobra-sobra, kaya walang paraan si Isabel na gamitin ang kapangyarihan ng pamilya tao para tulungan si Cyrus. Higit pa rito, ito pa rin ang birthday party ni Isabel. Walang alinlangang tumetama sa mukha ng pamilya tao ang aksyon ni Cyrus, at hinding-hindi hahayaan ng pamilya tao na umalis ng madali si Cyrus. Bagamat labis ding nag-aalala si Lina kay Cyrus, alam din niyang hindi niya matutulungan si Cyrus sa ngayon.
Kung tutuusin, limitado pa rin ang kakayahan ng pamilya Shen, at magkaklase lang sina Lina at Cyrus. Gawin mo ang isang bagay upang saktan ang mga tao tulad ni na Alexander at Kyle. Kaya ngayon alam na ng dalawang babaeng ito na bagamat mukhang kahanga-hanga si Cyrus, talagang kailangan niyang magbayad ng napakataas na presyo. Ordinary people are still ordinary people after all. You can integrate into the upper class without knowing a few friends. Sa upper class, hindi kung sino ang may kamao, kundi kung sino ang nagsasalita. Kung haharapin mo ang mga problema ng upper class sa ang paraan ng mga ordinaryong tao, kung gayon ay napakalungkot na mamatay, ang ugali ni Cyrus ngayon ay talagang pabigla-bigla. Tumingin si Lina sa posisyon ni Cyrus at walang magawang bumantong hininga, na may bakas ng pagkabigo sa kanyang mga salita. Ang orihinal na impresyon ni Lina kay Cyrus ay medyo maganda, ngunit nang makita niyang tinalo ni Cyrus si Alexander, alam niyang hindi sila galing ni Cyrus sa parehong mundo. Makakaapekto ito sa kanilang pamilya Shen. Cyrus, masyado kang mayabang. Ininsulto mo ang kaibigan ni Alexander nang hindi humihingi ng tawad. Ngayon ay nambubugbog ka pa ng tao. Anong ibig mong sabihin? Nakita ni Kyle na si Alexander ay binugbog ni Cyrus at hindi makapagsalita sa oras na ito. Humakbang siya pasulong at galit na tinitigan si Cyrus at sinigawan si Cyrus. At lumingon si Cyrus at bahagyang sinulyapan si Kyle. Napakalinaw niya sa kanyang puso na ang bagay na ito ay dapat na idinisenyo ng maaga ni Kyle at Alexander. Oo, ngayon ko lang binastos ang girlfriend niya. At binabatukan ko siya ngayon, anong magagawa mo sa akin? Naramdaman ni Cyrus na walang silbi na ipaliwanag sa mga taong ito kung ininsulto ba niya si Hijia. Kung tutuusin, napakaraming tao ang nanonood, hindi maipaliwanag ni Cyrus ang mga problemang ito kahit sa 100 bibig. Napatitig si Jean Leylay sa posisyon ni Cyrus na nanlalaki ang mga mata. At ang ekspresyon sa kanyang mukha ay bukod pa sa pagkagulat dahil hindi niya talaga maintindihan kung bakit napakayabang ni Cyrus. Tapos inamin mo na ginawa mong molestia ang girlfriend ni Alexander, di ba? Tanong ni Kyle kay Cyrus sa mahinang boses. Wala ako sa mood makipag-usap sa'yo dito ngayon. Bahagyang tumugon si Cyrus kay Kyle at pagkatapos ay gumawa ng mga hakbang upang umalis. Tumigil ka para sa akin, hindi ka makakaalis kung hindi malinaw ang bagay na ito ngayon. Nang makitang aalis na si Cyrus, huminto si Kyle sa harap ni Cyrus at sumigaw sa sobrang excited na tono. At bahagyang sinulyapan ni Cyrus si Kyle at pagkatapos ay blanko na nagtanong, ano pa ang gusto mo? Ako. Ibinuka ni Kyle ang kanyang bibig para magsalita. Biglang nagkaroon ng kaguluhan sa karamihan. At nakita ko ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may 5 o 6 na malalakas na lalaki na mukhang bodyguard ang sumugod sa posisyon ni na Cyrus, Kyle, Alexander at iba pa. Tapos na. Medyo kinabahan ang mga mata ni Isabel matapos makita ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nanguna. Dahil ang middle-aged na lalaking ito ay walang iba kundi ang ikatlong tiyuhin ni Isabel at ang general manager ng hotel na ito. Ang hitsura ng ikatlong tiyuhin ni Isabel ay malinaw na nilayon upang tulungan si Kyle at ang iba pa na makitungo kay Cyrus. Alam na alam ni Isabel ang katangian ng kanyang pangatlong tiyuhin. Kung ang pangatlong tiyuhin niya ay masangkot sa bagay na ito, tiyak na magiging lubhang miserable ang katapusan ni Cyrus. Kabanata 1167. Nabigyan siya ng pagkakataon. Ang ikatlong tiyuhin ni Isabel ay orihinal na pinangalan ng Taoye. Siya rin ay medyo kilalang tao sa pamilya Tao. Siya ay walang awa at walang awa. Sa loob ng maraming taon, karamihan sa mga kaiyahiyang bagay sa pamilya Tao ay ginawa ni Taoye, kaya pinakaangkop para kay Taoye na lumapit para harapin ang mga ganoong bagay. Ngunit iyon lang. At lahat ng mga bisitang naroroon ay nagkusa na kumustahin si Taoye pagkatapos makita si Taoye, at lihim na naawa kay Cyrus sa kanilang mga puso. Kung tutuusin,
Kung ang gulo ay nangyari kay Taoye mismo, maaaring hindi ito ang paghingi ng tawad ni Cyrus sa Alexander at iba pa. Simpleng bagay ngayon. Tito Third, nandito ka ba? Naglakad si Isabel sa harap ni Taoye at mahinang sinabi. Oo. Sorry talaga. Third uncle, may nakita akong kaibigan na medyo late dumating, pero hindi ko inaasahan na may darating na walang mata para manggulo. Don't worry, the rest will be hinahawakan ni third uncle. Ngayon. Nakangiting sabi ni Taoye kay Isabel. Tiningnan ni Isabel ang sobrang walang magawang ekspresyon sa mukha ni Taoye. Alam niya sa kanyang puso na dapat ay may tumawag kay Taoye bago dumating si Taoye, kung hindi, hindi na magpapakita ng personal si Taoye para sa mga ganitong bagay. Hindi mo kailangang hulaan para makilala ang taong tumawag, dapat ay tao ito ni Kyle. Oo naman, pagkatapos makipag-usap kay Isabel, si Taoye ay dumiretso sa Kyle, at pagkatapos ay tinanong si Kyle ng nakangiti. Jiming, ano ang nangyayari dito? Sino ang napakalakas ng loob na maging napakatapang? Ginagawa ang birthday party ni Ran. Gulo. Tito Tao, ngayon lang binastos ng taong ito ang kasintahan ni Xiao Chuan. Itinuro ni Kyle ang posisyon ni Cyrus at sinabi sa mahinang boses. Panipi-panipi. Nang marinig ito ni Taoye, lumingon siya at tumingin kay Cyrus, pagkatapos ay bumantong hininga, hindi ka masyadong matapang. Uncle Tao, birthday ni Isabel ngayon, at wala kaming planong palakihin ang mga bagay-bagay, kaya hiniling namin sa taong ito na humingi ng tawad kay Xiao Chuan. Tapos na ang bagay na ito, pero hindi ko inaasahan na tatanggi ang batang ito na humingi ng tawad. At siya binugbog pa si Xiao Chuan. Nakita ito ng lahat ng taong nandoon ngayon, at si Cyrus mismo ang umamin na ang girlfriend ni Xiao Chuan ay maliswa. Tumingin si Kyle kay Taoye at nagpatuloy sa pagdagdag. Okay, alam ko na ang nangyayari. Tumango si Taoye, may bakas ng galit ang sumilay sa kanyang mga mata, at pagkatapos ay dumiretso siya sa kinatatayuan ni Cyrus. Boy, hindi ka naman masyadong mahiyain para pumunta sa hotel ko at manlay ng babae, ano sa tingin mo? Nakita ni Taoye na ang pananamit ni Cyrus ay napaka-ordinaryo, at hindi siya dapat maging isang mayamang pampamilyang lalaki, kaya labis pa rin niyang hinamak ang tono ni Cyrus. At bahagyang sinulyapan ni Cyrus si Taoye, at pagkatapos ay sinabing blanko. Ang bagay na ito ay walang kinalaman sa iyong pamilya Tao. Ipinapayo ko sa iyo na huwag mag-apoy. Gumawa ka sa hotel ng pamilya namin ng tao, at birthday party din ngayon. You tell me why this matter has nothing to do with our Tao family. Hindi inaasahan ni Taoye na magsasalita si Cyrus ng napakayabang, at ang ekspresyon ng mukha nito ay tila mas galit. Kung ganoon, ano ang gagawin mo ngayon? Mahinang tanong ni Cyrus kay Taoye. Tumingin si Taoye kay Cyrus pataas at pababa. At pagkatapos ay mahinang sinabi, Boy, birthday ni Isabel ngayon. Dapat kaibigan ka rin ni Isabel, kaya hindi ko iniisip na napakahirap na ipahiya ka dahil sa mukha ni Isabel. Alexander, tama ba? Tama. Bahagyang tumango si Cyrus. Okay, paano mo nakipag-away kay Alexander ngayon lang? Pagkatapos ay hayaan mong lumaban si Alexander ngayon, at pagkatapos ay humihingi ka ng tawad kay Alexander. Hanggat pumayag si Alexander na patawarin ka, hindi kita ipapahiya. Tumingin si Taoye kay Cyrus at agresibong sinabi. Si Alexander, na nasa hindi kalayuan, ay may kislap na pananabik sa kanyang mga mata matapos marinig ang mga salita ni Taoye. Pagkatapos ng lahat, siya ay sinampal ng napakaraming beses ni Cyrus ngayon lamang, at siya ay nawala ng mukha. Kung maaari siyang sampilin pabalik ngayon, pagkatapos ay upang iligtas ang ilang mukha. Bahagyang ngumiti si Cyrus matapos marinig ang mga salita ni Taoye, at pagkatapos ay dumiretso sa unahan. Nataranta ang lahat sa ginawa ni Cyrus, dahil hindi nila inaasahan na hindi sineseryoso ni Cyrus ang mga sinabi ni Taoye, at nagplano pang ang umalis. Aklat,
Nakita ni Taoye na si Cyrus ay nagpatuloy sa paglalakad. May bakas ng galit na sumilay sa kanyang mga mata. At pagkatapos ay humakbang siya pasulong at inabot upang pigilan si Cyrus. Pagkatapos ay tinitigan ang kanyang mga mata at sumigaw, "Anak, ano ang ibig mong sabihin? Ikaw think this is my treatment? Hindi ka ba satisfied sa method? I advise you to better understand my identity first, and then talk to me." Bahagyang tumingin si Cyrus kay Taoye, at sinabi sa mahinahong tono, "Ang iyong pagkakakilanlan." Tumingin si Taoye kay Cyrus na may bakas ng pagtataka sa kanyang mga mata. At ayaw ni Cyrus na ipagpatuloy ang pagpapaliwanag, at nagpatuloy sa paglalakad. "Saan kayo lahat? Bilisan nyo, tigilan nyo ang batang to." Naramdaman ni Taoye na maaaring tinatakot ni Cyrus ang kanyang sarili, kaya mabilis niyang sinigawan ang kanyang mga bodyguard. Matapos marinig ang mga salita ni Taoye, ang mga bodyguard ay tumigil lahat sa harap ni Cyrus. Matapos makita ang mga bodyguard na ito, ang mga mata ni Cyrus ay may bakas ng kawalan ng kakayahan. Plano niyang dumalo sa birthday party ni Isabel ngayon, ngunit hindi niya inaasahan ang maraming bagay na mangyayari. Likas na nagsisisi si Isabel sa oras na ito. Kung alam niya na naging ganito ang mga bagay, hindi niya sana inimbitahan si Cyrus na pumunta dito. Siyempre, alam din ni Isabel sa puso niya na hindi dapat binastos ni Cyrus ang kasintahan ni Alexander. Ang lahat ng ito ay dinisenyo ni na Alexander at Kyle para i-frame si Cyrus, pero inamin lang ito ni Cyrus sa harap ng napakaraming tao. Kaya kahit na alam ni Isabel ang nangyayari sa kanyang puso, hindi nito malulutas ang anumang problema. Third uncle, kaibigan ko si Cyrus. I think there must be some misunderstanding in this matter. Otherwise, hayaan muna natin si Cyrus na umalis. Mamaya na ang usaping ito. Saglit na nag-alinlangan si Isabel at saka naglakad sa harapan ni Taoye at mahinang sinabi kay Taoye. At saka, napakaraming tao ang nanonood ngayon, at si Alexander ay binugbog ng ganito ni Cyrus. Kung hahayaan nating umalis si Cyrus ng ganito, ano kaya ang iisipin ng mga bisitang ito sa ating pamilya-tao? Sumagot si Taoye sa napakahiyang paraan. Pero, sa tingin ko, ibinuka ni Isabel ang kanyang bibig at gustong tulungan si Cyrus na magsalita. At saka, I think I've given him a chance because he's your friend, but this kid does not know how to cherish it, kaya wala akong magagawa. Dagdag pa ni Taoye. Kabanata 1168 VIP. Matapos marinig ang mga salita ni Taoye, napakalinaw ni Isabel sa kanyang puso. Sa katunayan, ang usaping ito ay hindi na pribadong usapin sa pagitan ni Cyrus at Alexander. Ang mga aksyon ni Cyrus ay halatang pinupukaw ang pamilya-tao. At napakalinaw din ni Isabel. Kung hindi titingnan ni Taoye ang sarili niyang mukha, baka nabali niya ang mga paa ni Cyrus at itinapon ito, kaya imposibleng pabayaan niya si Taoye na talagang pinakawalan si Cyrus. Think. At saka, alam din ni Tito na kaibigan mo ang taong ito. Kaya bibigyan kita ng mukha ngayon. Hayaan ang mga taong ito na dalhin si Cyrus sa aking opisina. At pagkatapos ay hayaan sina Cyrus at Alexander na lutasin ang problemang ito ng privado, kung ito ang kaso mabuti para sa magkabilang panig, ano sa tingin mo? Saglit na nag-alinlangan si Taoye at saka mahinang sinabi kay Isabel. Lahat tama. Walang magawang tumango si Isabel. Anuman ang mangyari, nadama ni Isabel na ang paraan na sinabi ni Taoye sa oras na ito ay ang pinakamahusay na paraan. Dalhin mo ang batang ito sa opisina para sa akin. Nang makita ni Taoye na pumayag si Isabel, sinigawan niya ang kanyang bodyguard sa malamig na boses. Matapos marinig ito, ilang bodyguard ang dumiretso sa posisyon ni Cyrus na parang binabalak nilang salakayin si Cyrus. Nang makita ni Cyrus ang mga bodyguard na ito na papalapit, isang bakas ng kawalan ng kakayahan ang sumilay sa kanyang mga mata, at mahinang sinabi niya,
ipinapayo ko sa iyo na huwag kang gumawa ng anuman sa akin, o pagsisihan mo ito. Anak, bakit ang dami mo? Pinandilitan ng isa sa mga nangungunang bodyguard si Cyrus at sumigaw. Ngunit bago matapos ang kanyang mga salita, itinaas ni Cyrus ang kanyang paa at direktang sinipa ito sa tiyan ng bodyguard. Bang! Isang malakas na putok. Lumipad palabas ang katawan ng bodyguard at saka hamampas sa mesa. Nang makita ng lahat ng naroroon ang eksenang ito, lahat sila ay natulala, at ang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha ay labis na nabigla. Hindi nila akalain na magiging ganoon kalakas si Cyrus, hindi lamang maglakas loob na salakayin sina Alexander at Kyle, ngunit ngayon ay nangangahas na salakayin ang bodyguard ni Taoye. Bukod dito, ang bilis ng paa ni Cyrus ay napakabilis ngayon, at hindi man lang namalayan ng lahat kung ano ang nangyayari, at nakita nila ang bodyguard na lumipad na pabaliktad. Saan kayong lahat? Sumama ka sakin. Matapos makita ang eksenang ito, sumigaw si Taoye na may labis na galit na ekspresyon. Napaghusgahan ng iba pang bodyguard na hindi madali ang mga kasanayan ni Cyrus mula sa sipa na ginawa ni Cyrus. Kaya ang mga taong ito ay hindi nang ahas na maging pabaya, at lahat ay sumugod sa posisyon ni Cyrus. Sa isang iglap, direktang pinalibutan ng 7 o 8 bodyguard si Cyrus. Si Kyle at Alexander ay tumingin sa posisyon ni Cyrus nang may labis na interes. Naramdaman nilang dalawa na si Cyrus ay dapat patay na ngayon. Gaano man kahusay ang mga kasanayan ni Cyrus, talagang imposibleng maging kalaban ng napakaraming bodyguard. Pero pagkaraan ng ilang segundo, tulala ang 2 tao na nakatayo doon. Sa harap ni Cyrus, ang 7 o 8 bodyguard ay parang gawa sa papel. Lahat sila ay bumagsak sa lupa sa isang kisap mata, at walang puwang upang lumaban. Ang matatangkad at matipunong bodyguard na ito ay mailalarawan lamang bilang mahina sa harap ng payat at mahinang si Cyrus. Ang lahat ng mga taong ito ay nahulog sa lupa sa wala pang ilang segundo. Sa ilang sandali, ang lahat ay tila natigilan sa kanilang kinalalagyan, at ang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha ay bukod pa sa pagkagulat. Walang sino man ang nag-iisip na ang mga kasanayan ni Cyrus ay magiging sobrang nakakatakot. Maging ang mga mata ni Taoye ay kumislap ng kaunting kakaiba. Kung tutuusin, ang mga bodyguard na ito ay lahat ng kanyang mga tao. Alam na alam niya pa rin ang lakas ng mga bodyguard na ito, ngunit hindi niya akalain na magiging ganoon kalakas si Cyrus. For a time, medyo nahihiya ang ekspresyon ni Taoye at nakatayo doon, hindi alam kung ano ang gagawin. At lumingon si Cyrus at bahagyang sinulyapan si Taoye, at pagkatapos ay sinabing blanko. Matagal ko nang sinabi sa iyo na hindi ako mapipigilan ng mga taong ito. Boy, alam mo bang ipinaglalaban mo ang buong pamilya namin ng tao sa pamamagitan ng paggawa nito? Alam mo ba ang kapalaran ng pagkakasala sa pamilya namin ng tao? Galit na sigaw ni Taoye habang nakadilat ang mga mata. Ano ang nangyari sa pagkakasala sa iyong pamilya tao? Matapos marinig ito, hindi napigilan ni Cyrus na mapangiti ng bahagya, at pagkatapos ay walang ekspresyong sinabi. Ano ang mabibilang ng isang pamilyang tao sa aking harapan? Pagkasabi nito, humakbang si Cyrus at nagplanong umalis. At lahat ay tumingin sa likod ni Cyrus na may napakakomplikadong mood, lalo na ang huling pangungusap na sinabi ni Cyrus ngayon lang, isang pamilyang tao lang ang may dapat kalkulahin sa harap ko. Sa mata ng maraming tao, ang pangungusap na ito ay isang malaking biro lamang. Kung tutuusin, kung gaano katikat ang lakas ng pamilya tao, alam na alam pa rin ng mga taong ito, ngunit sa ilang kadahilanan, pakiramdam ng lahat ay hindi biro ang mga salita ni Cyrus. Tumingin si Taoye sa likod ni Cyrus na may galit sa kanyang mga mata, dahil pakiramdam niya ay hindi sineseryoso ni Cyrus ang pamilya tao, na isang kahihiyan sa pamilya tao. Mukhang kung hindi ako magseseryoso sa'yo, hindi mo alam kung gaano kalakas ang pamilya natin ng tao. Huminga ng malalim si Taoye, pagkatapos ay kinuha ang kanyang cellphone para tumawag.
Alam niyang pambihira ang husay ni Cyrus, pero hindi ganoon kadaling i-bully ang pamilya nila ng tao. 7 o 8 bodyguard ang hindi kalaban ni Cyrus, paano kung 20 o 30? Kung 20-30 bodyguard ang hindi kalaban ni Cyrus, gagastos si Taoye para hilingin sa mga martial artist na kumilos. Ngayon, napakasimple ng ideya ni Taoye, ibig sabihin, kailangang panatilihin si Cyrus sa anumang halaga. Nakatayo roon si Isabel na tulala, sa sandaling ito ay hindi niya alam kung ano ang gagawin. Si Jean, Leyley at Lina ay parehong tila nabigla sa nakakatakot na kakayahan ni Cyrus, at ang kanilang mga mata ay hindi lamang nabigla kundi nabigla rin. Ngunit nang ilabas ni Taoye ang kanyang mobile phone, isang binata at babae ang pumasok sa bulwagan habang nagbibiroan. Bata pa ang bata, nakasuot ng puting suit, gwapo at gwapo, nagbibigay ng impresyon na isa siyang anak sa mayamang pamilya. Ang batang babae ay dapat na nasa 20 taong gulang. Nakasuot ng isang mapusyaw na kulay rosas na maikling palda, na may maislan na hitsura. Isang sexy at maalinsangang figura, isang pares ng mataas na takong na sapatos sa kanyang mga paa, at ang kanyang umuugong na baywang na nagpapakita ng lambot sa pag-ikot, kaagad. Naakit ang atensyon ng hindi mabilang na mga lalaking naroroon. Matapos makita ang 2 taong ito, ang mga mata ni Taoye ay kumislap sa pananabik, at sinabi niya sa mahinang boses, "Bakit ka pumunta dito sa ganitong oras? Anong masamang oras?" Pagkasabi nito, nagmamadaling ibinaba ni Taoye ang kanyang mobile phone at naglakad papunta sa kinaroroonan ng mga binata at babae. Kabanata 1169. Magkakilala ba kayo? Ang mga batang mag-asawa na lumitaw sa bulwagan sa oras na ito ay tiyak na maituturing na VIP sa mga VIP ng pamilya tao. Ang kabataan ay nasa kapangyarihan ng isang malaking pamilya. At ang pamilya tao ay nagkaroon kamakailan ng isang proyekto na gustong makipagtulungan sa pamilya ng kabataan. Kaya't iniimbitahan ni Taoye ang kabataan na dumalo sa birthday party ni Isabel. Ang layunin ay nasa harapan ng kabataan. Ipagmalaki ang malakas na personal na koneksyon ng pamilya tao, at sa pamamagitan ng paraan, manalo sa kanilang nararamdaman. Pero ngayon lang nakipag-deal si Taoye kay Cyrus, kaya nakalimutan niya ang kabataan. Kung ipaalam mo sa mga kabataan na si Cyrus ay nanggugulo dito at hindi nasaktan, tiyak na mag-iiwan ito ng masamang impresyon sa mga kabataan, at ang pagtutulungan ng 2 partido ay malamang na direktang makonsela. Sa kasong ito, ang epekto sa pamilya tao ay napaka-nakakatakot pa rin. Kaya't naging tense ang ekspresyon ng mukha ni Taoye. Nagmamadali siyang pumunta sa upuan ng kabataan, at saka sumigaw ng malakas, "Young Master Lu, Miss Lu, nandito na kayong dalawa." Matapos marinig ang mga salita ni Taoye, lahat ng naroroon ay nagpakita ng gulat na ekspresyon at lumingon upang tingnan ang posisyon ng binata at babae. Ang 2 taong ito ba ay pamilyang Lu sa Zoo City? Dapat lang, narinig ko na ang pamilya tao ay nakipag-ugnayan sa pamilya Lu kamakailan. Maaaring ang binatang iyon ay si Randolph, ang pinuno ng pamilya Lu. Kung titingnan ang reaksyon ni Boss Tao, ito ay dapat na hindi mapaghihiwalay mula 10 hanggang 10. Nagsimulang mag-usap ang lahat ng naroon sa mahinang boses. Sa oras na ito, nakita din ni Cyrus ang binata at babae na naglalakad papunta sa bulwagan. Nang makita ni Cyrus ang 2 tao, ngumiti siya ng walang magawa dahil hindi ibang tao ang 2 taong ito. Sila ang magkakapatid na pamilya Lu na si Cyrus. Hindi sinasadyang nagkita noong pumunta siya sa Misty Valley, Randolph at Marichu. Eto na, gusto rin pasalamatan ni Cyrus si Randolph. Kung tutuusin, inatake si Cyrus ng 2 panghihiram ng table toss. Kung hindi dahil sa pag-atras ni Randolph sa kanya palabas ng maulap na lambak, baka patay na siya ngayon. Sa makatuwid, si Randolph ay maaaring ituring na tagapagligtas ni Cyrus. Siyempre, si Cyrus rin ang tagapagligtas ng ama ni Randolph. Dahil kung hindi pa nila nakilala si Cyrus sa simula,
Imposibleng makuha ang Baijiadan ng ganoon kadali, at maaaring namatay na ang kanyang ama ngayon. Sa sandaling ito, si Taoye ay tumakbo palayo kay Cyrus, pagkatapos ay sumigaw kay Randolph ng may ngiti. Young Master Lu, Miss Lu, bakit hindi niyo ako tinawagan nang dumating kayo? Gusto kong lumabas at sunduin ka. Ano? Narinig ni Cyrus ang mga salita ni Taoye at alam niyang dapat makilala ng pamilya Tao si Randolph. At nakita rin ni Randolph si Cyrus. Kaya wala siya sa mood na makipag-usap kay Taoye, itinulak niya si Taoye sa isang tabi, at pagkatapos ay mabilis na sumugod kay Cyrus, sinigawan si Cyrus na may napakasabik na ekspresyon. Kapatid na Chen. Sobra na. Nagkataon na nandito ka rin. Nagkataon lang. Tumingin si Cyrus kay Randolph at bahagyang ngumiti. Matapos marinig ang pag-uusap ni na Randolph at Cyrus, ang lahat ay natigilan, at si Taoye ay natigilan din, na may gulat na ekspresyon sa kanyang mukha. Dahil hindi nila akalain na makikilala ni Cyrus si Randolph. Kuya Cyrus, maraming salamat talaga sa nangyari last time sa Misty Valley. Kung hindi dahil sa'yo, baka namatay na ang tatay ko. Sigaw ni Randolph kay Cyrus na may sobrang excited na ekspresyon. Ako rin ang dapat magpasalamat sa iyo. Kung hindi mo ako pinabalik sa Soulbury City, baka patay na ako ngayon. Nakangiting sagot ni Cyrus. Maliliit na bagay lang ang ginagawa ko. Kuya Cyrus, ikaw ang tagapagligtas ng pamilya naming Lu, kaya syempre hindi ako magiging walang utang na loob. Mabilis na sabi ni Randolph. Sa katunayan, pagkatapos bumalik ni Randolph sa Zoo City, ginamit niya ang lahat ng koneksyon ng kanilang pamilyang Lu para imbestigahan ang background ng pagkakakilanlan ni Cyrus. Mas mabuti kung hindi siya mag-imbestiga. Pagkatapos ng imbestigasyon, alam niyang si Cyrus pala lungsod ng Soulbury, isa sa 4 na pangunahing lalawigan ng Megatron. Master de la Cruz. Sa makatuwid, sa oras na ito, ang saloobin ni Randolph kay Cyrus ay hindi pangkaraniwang magalang. Gayunpaman, napatulala si Taoye nang makita niyang napakagalang ni Randolph kay Cyrus. Kung tutuusin, ilang beses na siyang nakipag-ugnayan sa pamilya Lu. Alam na alam niya pa rin ang sitwasyon ng pamilya Lu, lalo na si Randolph. Bagamat mukhang napaka-e-ash going niya at walang gaanong pagpapanggap, sa totoo lang siya pa rin. Sa puso, napakamayabang, kahit kaharap ang ulo ng pamilya Tao ay kalmado at kalmadong tingin ang ipinakita niya. Ngunit sa oras na ito, nang kaharap ni Randolph si Cyrus, siya ay napakagalang, na talagang hindi ka panipaniwala. Lalong nagulat ang dalawang babae na sina Isabel at Lina. Medyo alam pa nilang dalawa ang pagkakakilanlan ni Randolph, ngunit hindi nila maintindihan kung bakit kilala ni Cyrus si Randolph. Nandito ka ba ngayon para sa birthday party ni Isabel? Tumingin si Cyrus kay Randolph at mahinang nagtanong. Tama, may pinag-uusap ang proyekto ang pamilya Lu namin at ang pamilya Tao kamakailan, kaya pumunta ako dito. Mabilis na tumango si Randolph. Kaibigan ko si Isabel. Marahan na pinaalalahanan ni Cyrus si Randolph. Nang marinig ni Randolph ang mga salita ni Cyrus, isang kakaibang tingin ang sumilay sa kanyang mga mata, at pagkatapos ay mabilis siyang tumango at sinabing, Young Master de la Cruz, ano ang ibig mong sabihin? May problema ngayon si Ian. Laging nanggugulo sa kanya ang isang taong hindi niya gusto. Maari kang makipagtulungan sa pamilya Tao, pero kailangan mo munang lutasin itong problema ni Ian. Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Panipi. Mahinang sabi ni Cyrus. Saglit na tinitigan ni Randolph si Cyrus, pagkatapos ay mabilis na tumango at sinabing, Kuya Cyrus, huwag kang mag-alala, ipaubaya mo lang sa akin ang walang kwentang bagay na ito. Kabaitan. Bahagyang tumango si Cyrus, at pagkatapos ay nagpatuloy. Kung may oras ka, pumunta sa Soulbury City para hanapin si Jonathan, at tanungin si Jonathan kung mayroon siyang angkop na proyekto para sa iyong pamilyang Lu.
Kuya Cyrus, anong nakakahiya? Iniligtas mo ang tatay ko noong nakaraan. Mabilis na sigaw ni Randolph. Magkaibigan tayong dalawa, may mga bagay na hindi kailangang maging magalang. Inabot ni Cyrus at bahagyang tinapak ang balikat ni Randolph, at pagkatapos ay nagpatuloy. Sige, mauna na ako kung wala akong gagawin. Sige, Kuya Cyrus, papaalisin na kita. Mabilis na sumang-ayon si Randolph at pagkatapos ay nagkusa na palabasin si Cyrus sa bulwagan. Nang sinundan ni na Randolph at Marichu si Cyrus palabas ng bulwagan, lahat ng naroroon ay natulala, nakatayo doon na tulala, na may gulat sa kanilang mga mata bukod pa sa pagkabigla. Kahit na ang boses ni Cyrus kay Randolph ay hindi masyadong malakas ngayon, malinaw na narinig ito ng mga taong naroroon. Sa oras na ito, napagtanto ng lahat na ang pagkakakilanlan ni Cyrus ay maaaring hindi kasing simple ng iniisip nila. Kabanata 1170. Sasagutin ko na. Matapos palabasin ni na Randolph at Marichu si Cyrus sa hotel, bumalik sila sa bulwagan. Mabilis na naglakad si Taoye sa gilid ni Randolph, at tinanong si Randolph na kinakabahan, "Young Master Lu, alam mo ba na ngayon lang si Cyrus?" Hindi lang alam, si Kuya Cyrus ang tagapagligtas ng ating pamilya Lu. Malumanay na sagot ni Randolph, pagkatapos ay ibinaling ang kanyang ulo para tingnan si Taoye, at mahinang nagtanong, "Wala kang anumang salungatan kay Kuya Cyrus, tama ba?" Hindi. Mabilis na umiling si Taoye nang hindi nag-iisip. Mabuti iyan, sinasabi ko sa iyo, mas mabuting huwag mong saktan ang isang tulad ni Kuya Cyrus. Si Kuya Cyrus ay hindi isang bagay na maaari mong saktan. Malumanay na paalala ni Randolph. Panipi-panipi. Nag-alinlangan si Taoye ng 2 segundo matapos marinig ang mga salita ni Randolph, at pagkatapos ay tinanong si Randolph na kinakabahan, "Master Lu, sino itong Cyrus?" Bahagyang tumingin si Randolph kay Taoye, at pagkatapos ay inihayag ang pagkakakilanlan ni Cyrus sa boses na silang dalawa lang ang nakakarinig. Nang malaman ni Taoye ang tunay na pagkakakilanlan ni Cyrus, natigilan siya sa kinatatayuan. Ang kanyang mga mata ay nabigla maliban sa pagkabigla, at hindi niya alam kung paano ilarawan ang kanyang kalooban ng ilang sandali. Paano maiisip ni Taoye na ngayon lang niya sinasadya ang isang malaking tao? Ang noo ni Taoye ay agad na natatakpan ng hindi mabilang na butil ng pawis, at ang kanyang katawan ay patuloy na nanginginig, hindi alam kung ano ang gagawin. At ang mga taong naroroon ay lahat ay nasa estado ng pagkalito ngayon dahil talagang hindi nila naiintindihan ang nangyayari. Akala ng lahat ay tiyak na hindi makakalabas si Cyrus sa bulwagan na ito ngayon, ngunit sino ang makakaisip kay Cyrus sa huli, lumayo siya rito. Nasusunog na teksto. Nakatayo doon si Alexander na may dugo sa mukha. Hindi siya tanga. Malabo niyang naramdaman na ang pagkakakilanlan ni Cyrus ay hindi kasing simple ng sinabi ni Kyle. Kung si Cyrus ay talagang isang taong dissecting, paano makikilala ni Cyrus ang isang tulad ni Randolph? Mr. Tao, I heard na parang may nang-aasar kay Miss Tao kamakailan. May ganun ba? Sa sandaling ito, muling tinanong ni Randolph si Taoye. Matapos marinig ang mga salita ni Randolph, hindi napigilan ni Taoye na matigilan sandali, pagkatapos ay mabilis siyang tumingala sa kinatatayuan ni Isabel, at mahinang nagtanong, "Isabel, may nanggugulo ba sa iyo kamakailan?" Panipi-panipi. Saglit na nag-alinlangan si Isabel. Pagkatapos ng hindi nag-iisip tungkol dito, direktang itinuro niya ang posisyon ni Kyle, pagkatapos ay tinitigan ang malalaking mata na puno ng tubig at sinabing, "Ginugulo ako ni Kyle." Ikaw din. Biglang tumingala si Kyle kay Isabel, medyo nasasabik ang ekspresyon ng mukha nito. Ngunit napakalinaw ni Isabel sa kanyang puso na kung tutuusin, lahat ng ito ay nangyari dahil kay Kyle. Kung hindi dahil sa disenyo ni Kyle na i-frame si Cyrus, ang nangyari kanina ay hindi mangyayari, kaya sa oras na ito labis na kinasusuklaman ni Isabel si Kyle.
Miss Tao, alam ko na. Tumingin si Randolph kay Isabel at bahagyang tumango, pagkatapos ay bumaling kay Taoye at sinabing, Mr. Tao, maaari akong sumang-ayon sa proyektong iminungkahi mong makipagtulungan sa aming pamilyang Lu, ngunit mayroon akong kahilingan. Any request? Mabilis na tanong ni Taoye. Espesipikong ipinaliwanag sa akin ni Kuya Cyrus ngayon lang na may taong nang-aasar kay Miss Tao. At magkaibigan sina Kuya Cyrus at Miss Tao, kaya sana hindi na lang guluhin ng taong ito si Miss Tao sa hinaharap, kung hindi ang pamilya naming Lu. Talk to you, Tao. Kahit anong kooperasyon sa pamilya. Walang ekspresyong sinabi ni Randolph. Matapos marinig ni Kyle ang mga salita ni Randolph, ang buong tao ay natulala at nakatayo doon na tulala, hindi alam kung ano ang gagawin. Hindi inakala ni Kyle na makikinig si Randolph sa mga salita ni Cyrus na tulad nito, na sapat na upang patunayan na ang relasyon ni Cyrus at Randolph ay hindi kasing simple ng kanilang inaakala. Magkaibigan sina Master Lu, Isabel at Jiming, at gustong-gusto ito ng tatay ko. Ibinuka ni Taoye ang kanyang bibig para magsalita. Mukhang walang kinalaman ang pagkagusto ng tatay mo sa taong ito sa pagkagusto ni Miss Tao sa taong ito. Direktang pinutol ni Randolph si Taoye, pagkatapos ay tumingin kay Isabel at nagtanong, Miss Tao, gusto kong marinig ang iyong iniisip ngayon. I don't have any ideas, I just don't want to see this person, and I don't want this person to continue to mount me. Matagal nang hindi nakayanan ni Isabel si Kyle, at ang nangyari ngayon ay medyo nagalit sa kanya, kaya wala siyang sinabi. Naiintindihan ko. Bahagyang tumango si Randolph, at pagkatapos ay sinabi kay Taoye. Sinadya ko lang ito ng napakalinaw, hanggat mapapatigil ng iyong pamilya Tao ang taong ito sa panggugulo kay Miss Tao. Pagkatapos ay makakausap ng ating pamilyang Lu ang iyong pamilya ng Tao. Kooperasyon. Panipi-panipi. Tumingin si Taoye kay Randolph na may pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Lalong kinakabahan ang ekspresyon sa mukha ni Kyle. Dahil alam niyang hanggat tumango si Taoye ngayon, walang posibilidad sa pagitan nila ni Isabel, at lahat ng mayroon siya sa lalawigan ng Tianyuan ay mawawala. Pagkatapos ng lahat, sa loob ng mahabang panahon, si Kyle ay palaging itinuturing na manugang ng pamilya Tao, kaya kahit saan siya pumunta, may magbibigay ng mukha sa kanya. Ngunit kung mawala ang relasyon na ito, kung gayon si Kyle ay makatarungan. Isang ordinaryong mayaman, ikalawang henerasyon lamang. Master Lu, papayagan mo ba akong talakayin ito sa aking ama? Saglit itong pinag-isipan ni Taoye at mahinang tinanong si Randolph. Kailangan kong marinig mula sa iyo ngayon, dahil aalis ako sa isang eroplano bukas ng umaga, at maaari mong tawagan ang iyong ama ngayon. Mahinang sabi ni Randolph. Nang marinig ni Kyle ang mga salita ni Randolph, sa wakas ay hindi na niya nakayanan. Lumapit siya at sinabi kay Randolph sa mahinang boses, Master Lu, sa palagay ko ba ay may ilang kontradiksyon sa pagitan natin? Anong salungatan ang maaaring mangyari sa pagitan mo? Hindi man lang tumingin si Randolph kay Kyle, at sinabi sa hindi karaniwang kalmadong tono. Panipi-panipi. Tumingin si Kyle kay Randolph, ang kanyang mga mata ay nahihiya bukod pa sa kahihiyan, at hindi niya alam kung ano ang gagawin. Alam din ni Taoye na hindi nagbibiro si Randolph sa oras na ito. Kaya pagkatapos mag-alinlangan ng ilang segundo, sinabi niya sa mahinang boses, Young Master Lu, sandali, pupunta ako at tatawagan ko ang aking ama ngayon. Okay, tara na. Bahagyang tumango si Randolph. Saglit na nag-alinlangan si Taoye, pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang mobile phone at tumakbo palabas ng hall. At si Kyle ay nakatayo doon na tulala, na may labis na kaba na ekspresyon sa kanyang mukha. Hindi niya akalain na magiging ganito ang mga bagay sa huli. Kabanata 1171. Sisihin mo ang sarili mo. Hindi tanga si Kyle. Sa kabaligtaran, makukuha niya ang pagmamahal ni Lolo Isabel dahil matalinong tao si Kyle,
kaya nakikita niya na ang relasyon ni Cyrus at Randolph ay tiyak na hindi kasing simple ng iniisip niya. Kung ordinaryong magkaibigan lang sina Randolph at Cyrus, hindi na kailangang makinig ni Randolph sa mga salita ni Cyrus. Sa sandaling ito lamang nag-react si Kyle, marahil si Cyrus ay hindi isang ordinaryong tao. Sa kabaligtaran, si Cyrus ay maaaring may lakas pa rin na hindi niya lubos maisip. Si Alexander, na tumulong kay Kyle na harapin si Cyrus noon, ay ganap na natulala sa sandaling ito. Tutal, pinili ni Alexander na tulungan si Kyle dahil naramdaman niyang si Kyle ay maaaring maging manugang ng pamilya-tao. Sa hinaharap, ngunit kung talagang hindi ito pinayagan ni Kyle sa oras na ito kung malapit ka kay Isabel, ang iyong pagnanasa ay maaaring mawala. Fairywood. Ang higit na nakakatakot ay sinaktan ni Alexander si Cyrus, na may kakaibang relasyon kay Randolph, at ang kanyang pamilyang Lee ay maaari ding maapektuhan ng husto. Kaya't sa sandaling ito, ang mga bituka ni Alexander ay lubos na nanghihinayang. Ang iniisip niya sa kanyang isipan ay hindi ang pagsasampal sa mukha ni Cyrus sa harap ng napakaraming tao, ngunit kung paano haharapin ang susunod na bagay. Nang ang lahat ay nag-iisip tungkol sa mga tanong na ito. Ang tiyuhin ni Isabel na si Taoye sa wakas ay natapos ang tawag sa telepono, at pagkatapos ay mabilis na naglakad papunta sa gilid ni Randolph. Master Lu, nakausap ko lang ang tatay ko sa telepono at pumayag ang tatay ko sa kahilingan mo. Hindi namin hahayaan na guluhin siya ni Kyle sa hinaharap. Maaari mo bang ipagpatuloy ang pakikipagtulungan sa aming pamilya-tao? Mahinang sabi ni Taoye kay Randolph. Matapos marinig ang mga salita ni Taoye, tumango si Randolph ng may kasiyahan, at pagkatapos ay mahinang sinabi, puntahan mo ako bukas kasama ang kontrata. Well, tuwang-tuwang tumango si Taoye. Kung tutuusin, ang proyektong ito kasama ang pamilyang Lu ay napakahalaga pa rin sa kanilang pamilyang tao. Kapag naging matagumpay ang pagtutulungan sa proyektong ito, tiyak na hindi may hahambing ang mga benepisyong hatid sa pamilyang tao sa isang maliit na Kyle. Ang katotohanan na ang lolo ni Isabel ay maaaring maabot ang posisyon na ito ay sapat na upang patunayan na siya ay isang napakatalino na tao. Kaya malinaw na malinaw sa kanyang puso kung paano pipiliin ang bagay na ito. Tulala roon si Isabel, may gulat sa kanyang mga mata bukod pa sa pagkabigla, dahil hindi niya akalain na malulutas ni Cyrus ang ganoong kalaking problema sa isang pangungusap lang. Sa oras na ito, lihim ding hinulaan ni Isabel sa kanyang puso kung sino si Cyrus was ano ang status. Nararamdaman ni Isabel na tiyak na hindi kasing simple nang nakikita niya si Cyrus, kung hindi ay hindi masusunod ni Randolph ang kanyang mga salita. Si Kyle ay tila walang paraan upang tanggapin ang resultang ito, ang kanyang mga mata ay puno ng hindi kapanipaniwala. Kung wala nang iba mauuna na ako. Bahagyang binitawan ni Randolph ang mga salitang ito kay Taoye, at pagkatapos ay inakay si Marichu sa labas ng bulwagan. Master Lu, papaalisin kita. Nagmamadaling sumigaw si Taoye nang makita niyang aalis na si Randolph, at pagkatapos ay nagkusa na palabasin sina Randolph at Marichu sa bulwagan. Tumingin si Kyle sa likod ni Randolph nang may kawalan ng pag-asa, na parang hanggang ngayon ay hindi siya makapaniwala na totoo ang kanyang nakita. Makalipas ang ilang minuto, bumalik si Taoye sa hall mag-isa. Nang makita ni Kyle si Taoye, dali-dali siyang pumunta kay Taoye at tuwang-tuwa na sumigaw, Lolo Tao, wala ka bang balak na kanselahin ang pakikipag-ugnayan namin ni Yizan? Engagement. Sa oras na ito, tila ibang tao si Taoye nang kaharap si Kyle, nginisyan niya ng labis, at pagkatapos ay mahinang sinabi. Kyle, nahihiya kang sabihin ito. Kailan ka nagpakasal? Lolo Tao, can you stop joking with me? Diba sabi ni Lolo Tao? Tila medyo kinakabahan si Kyle at gustong magpaliwanag. Anong sabi ng tatay ko? Direktang pinutol ni Taoye ang mga salita ni Kyle, at pagkatapos ay nagpatuloy. Sinabi nga ng aking ama na maaari kanyang bigyan ng pagkakataon na gawin iyon, ngunit hindi niya sinabi na gagawa siya ng isang kontrata sa kasal.
Hindi. Ibinuka ni Kyle ang kanyang bibig para magsalita. Di ba? Matagal ka nang binigay ng tatay ko, pero wala ka man lang nausad. Nakikita ko, wala ka man lang sa puso ni Isabel, at walang magiging resulta sa pagitan niyo at Isabel, kaya ayaw mo pa ring asarin ka sa hinaharap. Malamig na sabi ni Taoye. Tito Tao, pwede bang tigilan mo na ang pagbibiro sa akin, sincere ako kay Isabel. Tuwang-tuwang sigaw ni Kyle. Kailan ako nag-joke sa'yo? Malamig nang umuso si Taoye, at pagkatapos ay direktang sumigaw sa lahat ng naroroon. Mula ngayon, walang kinalaman si Kyle sa ating pamilya Tao, at anumang gawin ni Kyle ay walang kinalaman sa ating pamilya Tao. Panipi. Ang lahat ng naroroon ay natigilan matapos marinig ang mga salita ni Taoye. At ang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha ay labis na nagulat. Dahil ang lahat ay nadama na ang insidente ngayon ay isang salungatan sa pagitan ni Cyrus at Alexander. Ngunit walang sino man ang nangyari sa huli, ito ay dahil lamang sa ang hitsura ni Randolph na si Kyle ang naging pinakamalaking biktima. Si Alexander ay sinampal ng ilang beses ni Cyrus, ngunit kumpara sa pagkawala ni Kyle, ito ay isang patak sa balde. Pagkatapos ng lahat, kapag si Kyle ay nawala ang proteksyon ng pamilya Tao, siya ay talagang isang napaka-ordinaryong pangalawang henerasyon na mayaman, kahit na si Alexander. Kung ang pangyayaring ito ngayon ay katumbas ng paghampas kay Kyle sa isang kalaliman, at hinding-hindi na siya makakabalik. Sa oras na ito, napagtanto ni Kyle kung gaano kakilakilabot na tao ang kanyang pinukaw. Nakatayo si Lina sa parehong lugar, bukod pa sa pagkagulat, nagulat siya. Sa oras na ito, napagtanto niya kung gaano kakilakilabot na enerhiya ang taglay ng kanyang kaklase na si Cyrus. Ang ginawa ni Cyrus noon ay hindi dahil sa impulsiveness at recklessness, kundi dahil may sapat na tiwala sa Cyrus. Si Kyle ay tila hindi nakipagkasundo sa pagkawala ng lahat ng ganito, kaya mabilis siyang tumakbo kay Isabel, at tuwang-tuwang sinigawan si Isabel. Isabel, tiyak na hindi tulad ng iniisip mo, mangyaring tulungan mo ako sa isang salita. Okay. Panipi. Kyle, matagal na kitang binalaan na layuan mo si Cyrus, ngunit hindi mo ito pinakinggan. Ngayon kasalanan mo ang lahat, at hindi kita mailigtas. Malamig na binitawan ni Isabel ang pangungusap, pagkatapos ay tumalikod at umalis.